Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating video, ay tayo muna po ay magbasa ng mga opinyon at mga komento ng ating mga netizen at ng taong bayan. Isip OFW ng Hong Kong, walang katulad ang mga Duterte na may malaking nagawa sa Pilipinas. Malaking tulong sa amin na malayo sa pamilya, safe ang mga anak namin sa mga adik pero nakakasad ngayon, bumalik dahil sa mga namamahalang walang ginawa para sa mga taong bayan pero satsat ng satsat, napakagaling ang mga buhaya. God is good all the time. Ngayon, bookingan na. Lahat ng lihim ng mga bangag, unti-unti nang lumalabas ang sekreto ng mga lalo na ang mga paninira nila kay VP Sara. Mabuhay po kayo, VP Sara. God is with you. May God bless VP Sara. Bakit pa taga Davao maghahanap ng ibang politiko? Andyan na si Pangulong Duterte. Nakilala na lang si Carlo Nograles noong nai-appoint ni FPRRD. Matapos bigyan ng posisyon sa gobyerno, kinalaban pa si FPRRD. Basta ang kandidato na nagbigay ng pera, alam na po natin ang kapalit. Tingnan po sana natin ang mangyayari ngayon. Resulta po ng korupsyon ng mga baha na nangyayari saan mang sulok ng Pilipinas. Dahil imbis na ilaan ang lahat ng pera natin sa magandang proyekto, ibubulsa na lang nila. Isip-isip po tayo. Panawagan. Sana ang sunod challenge ni Kong Polong ay yung buksan ang libro ng budget ng mga congressmen. By certificate lang ginagawa sa budget ng mga crooks. Walang resibo, kaya dapat buksan naman ang libro ng budget at ang confidential funds ng mga congressmen. Mapipilitang ilabas ni Mix Nograles ang ilalabas ni Kong Polong na libro sa budget ng mga congressmen para didamay na lahat ng congressmen na busisiin ang budget nila, hindi lang budget ng OVP. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Muli po, maraming salamat and God bless. Talagang na-appreciate ho natin yung ginagawa na yan ng ating community sa ating mga ginagawang video. Ayun na nga, dumango na ho tayo dito kay Aling Migs Nograles. Pakinggan ho natin mga punto de vista niya kaugnay dyan sa hamon na yan ni VP Sara. Take that as a challenge. Gusto mo pamilya ng tao, like I said on my Facebook, Ako. para sa accountability. Ang sabihin mo, madam, napaso ho kayo. Dahil kung sakaling hindi kayo nagpa-hair follicle test, kagaya nitong si Manong Pulong, malamang sa malamang mabibetlog kayo dyan. Sigurado, malamang sa malamang mabibetlog ho siya dyan sa 1st District ng Davao. Wala akong boboto sa ali na yan. Pero panigurado, landslide yan. Doon sa mga kababayan natin nasa 1st District, hindi ho porket binibigyan ho kayo niyan ng AKAP, tupad, AIX, o kung ano pa man pinamimigay niya ni Migs Nograles, mag-ingat ho kayo sa ali na yan. Nakikita nyo lang kung ganyan yan, papanganib ho yan. Kasi alam nyo ho mga kababayan, kumbaga magkakainan nitong dalawang paksyon na to, itong Nograles at Duterte. Pagka ho kasi itong Nograles, itong si Migs at itong si Carlo, natalo itong si PRRD at itong si Manong Pulong, hindi pa ho tapos ang political career ng mga Duterte. Meron pa rin ho tayong Vice President Sara Duterte. Pero ang problema ho dito, kawawa ho yung mga kababayan natin sa Davao. Kasi ho, nakita nyo naman ho yung ginawa ni Tatay Digong. Malamang sa malamang kung anong nakita natin dito sa administrasyon ni Marcos Jr., yun ho ang i-apply nila, buburahin ho nila lahat ng legasiya ng mga Duterte. Dahil habang nandyan yung mga magagandang nagawa ng Duterte, merong threat na sa mga susunod na panahon, pagka meron tumakbong Duterte, pwede ho nilang ilatag yung mga yon bilang plataforma nila sa kanilang pagkandidato. Kaya kawawa ho ang Davao pagka hindi na Duterte ang umupo dyan. Mark my word. Kasi sigurado ho,
babalasubasin ho nila lahat ng magagandang ginawa ng Duterte para matanggal lang ho ang legasiya at memorya ng ating mga kababayan dyan sa Davao yung mga magagandang nagawa ng mga Duterte. Tuloy natin. doing what's Nakikipagsabayan na tong want to ali. see or no, I will do this regardless to prove and show up for people to see. Wala naman. No. Diba? Pero ang sigurado ko dito, kung hindi nagpa-dites itong si Manong Pulong, hindi rin ho kayo magpapadites. Yun ang sigurado natin dito. Are we expecting Representative Pulong also to show up this Sana, but I afternoon? think nag-live siya or naka-live siya ngayon, no? Bantay na bantay mo si Manong Ano Pulong, sa ha? kanila? So, yes. So, sayang, kasi hindi ko pa siya nakikita dito sa Davao. But at least, no, sabay din kami kahit hindi in the same area. So, it's good na siya din po. Attorney Mig, Kung ito naman kasi ang problema sa inyo, madam, yung mga kasama niyo diyan sa House of Representatives. Alam niyo anong problema diyan? Kung hindi pa naghamon itong si Congressman Pulong Duterte, I mean, nagpa-hair follicle test na siya before. Kung hindi pa gawin, kung hindi pa kumbaga hindi pa pangunahan ng isang Duterte, yung ganyang klaseng gawain, itong mga walang yang politiko na to, hindi ho nila gagawin yan. No, hindi ho nila gagawin yung mga ganyang klaseng pautot na hair follicle or follicle. Hindi ho. Kasi sigurado, hindi siya mananalo kay Congressman Pulong pag nagkataon, pagka hindi niya ginawa yan. Ako po, isa ho yan sa pambanat sa kanya. Kaya kung ano man lumabas na resulta dyan sa test na yan, bahala na ho si Batman. Iga nga dito kay Migs Nograles. Tuloy natin. do you think after this, susunod din yung other congressional candidates to undergo hair follicle transplant? Naku po. Hindi naman po ako yung representative nila, no? It's up to them. It's a voluntary thing. Hindi naman to mandated. If they also want to do it to show that they are clean or for whatsoever reason, then let's see, no? Kasi parang ganito ho yan, mga kababayan. Nasa isang lugar kayo, biglang pinaparatangan kayong magnanakaw. Ngayon kayo naman, merong listahan. Kayong lahat, meron kayong kanya-kanyang listahan ng inyong mga pinagbibili. Ngayon, yung mga kasama nyo, sigurado merong isang magnanakaw. Ngayon, ikaw, ang pinag-usapan, walang kahit na di ka nagnakaw, huwag mong papakita yung listahan mo. Di ba? Ang ginawa ko nitong si Migs Nograles, pinakita niya listahan niya. Ngayon, ang mangyayari ho dito, masusunog ho yung mga kasama niya. Mapipilitan ho sila na ipakita yung listahan nila kahit mga magnanakaw sila. Ang pangit ng ginawa mo na yan, Congressman, Attorney Migs Nograles. Mayayari ganyan kay Ortega? Raratsadahin ka ni Ortega niyan. Malamang sa malamang, ha? Malamang sa malamang, pagka nag-meeting itong mga to, isa ho yan sa i-release na, ba't ka nagpa-pulburon test? Mapipilitan kami niyan. Again, ito naman ay it's not really for anything else, but if this is what people want to see, then let's be accountable and be transparent. How about your team? Are you willing to undergo also like this? Other candidates of your team? Hindi ko pa sila nakakausap. Like I said, no, hindi naman to mandated. Voluntary naman to. And tingnan po natin. Ma'am, how important to have a drug-free candidate and also a drug-free leader po? Well, at the end of the day, no, meron tayong law against the usage of illegal drugs. As a lawyer, syempre, di ba? We will follow the law. And Naku. itong mga studies, di ba, na if you are not under illegal drugs, then you can really focus well. Gusto naman po natin na nakakapag-focus ng maayos po ang ating mga liderato. So, this is hopefully, something that we can show na those who want to be placed in position want this and can lead po. Attorney, sabi mo kanina nga hindi nga kayo nakikita ni Gong Pulong dito sa Davao. If ever mag-cross yung landas niyo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hello po. I mean, pareho naman po kami nasa Kongreso ngayon. And pareho naman po rin kami na gusto naman talaga maghatag ng serbisyo sa unang distrito, sa mga tao dito sa Tambayan sa Davao. So, hello po na. Right? First time niyo po mag-undergo ng drug test? Ay, hindi po. Pero first time ko sa hair follicle. So, Previously ano po? yung mga urine yung alam natin. Pangilan niya na po ito mga? Ay, hindi ko po alam kasi
ako, every 6 months or yearly as part of the, yung mga fitness, di ba? Mga whole complete workup. Kasi dahil dapat fit tayo, syempre kasama po yun. So ako, I really do it on a regular basis. Attorney, personally po, may galit po ba kayo kay Kong Pulong po? Bakit naman po ako magagalit? Ito po, itong ating pag-file ay para po sa unang distrito, makapag-represent sa mga tao sa unang distrito. It's up to them. Wala naman pong galit, wala naman pong away. Bakit? Galit po ba siya sa akin? Segundo na po kayo. Hindi ko alam. What do you think, attorney? What do you think po? Hindi ko po alam. At the end of the day, trabaho lang. Gusto ko lang po magtrabaho. No? Attorney, positibo po ba tayo na makuha natin ulit ang first district na unang hinawakan ng iyong ama? Depende po yun sa tao, ma'am. Ayoko pong magkumpiyansa. Ayoko rin, hindi naman po ako maghuhula. Trabaho lang po, and it's up to the people. Choice po nila, nasa kamot nila. No? Kung sino ang gusto nila piliin sa panahon. So tingnan niyo po, attorney, ano po yung lamang mo kay Kong Pulong po? Wala po yan. Alamang mo lang kay Kong Pulong ay ayuda. Pero maliban doon, pag serbisyo, yung galing, hindi ka makakapurma sa mga Duterte, madam. Ang lamang mo lang talaga sa kanya, talagang sagana ka sa napakaraming ayuda na every time na meron kang pagtitipon na gaganapin dyan sa Davao, nakaantabay sa'yo itong si Rex Gatchalian. Ano po kami nakaupo, pareho naman po kami nagbibigay ng servisyo. Depende na lang po, no? Siguro yung pagkaiba namin, babae po ako, lalaki po siya. Naku, Advantageous po ba kung kaya ka na pagkakamalang tatakbo tayo under the administration against the Duterte? Ay ma'am, independent po ako. Okay. So, hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo under the administration. Independent candidate po ako. I'm welcome to all kinds of support. Regarding sa hair follicle test, ano to sa tingin niyo, attorney, may isasabatas ba to? Like I said, kasi si Kong Pulong po yung nag-file, proponent, yeah. no? Para dito, kailangan pakinggan. Kailangan dumaan sa committee. Kailangan po niya magpakita at idepensa ang bill niya. And papakinggan po namin. Pero sa ngayon, hindi pa pinag-uusapan. Ay, hindi pa po. Kasi hindi pa po ata siya nagpapakita sa committee. Attorney, ano masasabi mo sa naghahamon sa'yo? Sana po okay siya. No? Malapit na siguro mga pa Holy Week na tayo, no? Papasko na tayo. Amping kanuna, yun naman po lagi kong sinasabi. Attorney, comment lang kumusta po yung- kasi sabi po ni Anak ng toko, ba't ganyan ka nagsasalita, Mix? Huwag ganyan. Pwede mo magpaka, ka na yun, tanda mo na yun, magpaka-ano ka na yun, tipong professional na yung dating mo. Ba't para kang teenager na hindi mapakali na sinusundot ng puwet, anak ng toko? Paulo Duterte sa isang interview kakatapos lang na he never considered Nograles as his friends. So ano Okay. po yung comment nyo doon? I respect naman po kung ano pong sasabihin niya, no? Sa atin lang ay let's respect each other. No, let's let the people decide. Sana malinis itong election, safe po. And sige, let's see po. Ano pong mangyayari. Nabanggit din niya na pero pabiro na bayad daw per hearing. Ano po yung comment? Pero pabiro. Papakita ko siguro muna siya, di ba? Kung pabiro, then Attorney, sa inyo po, Yung relasyon ng Duterte at Nograles dito sa Davao City. I think civil naman po, no? Hindi pa po kasi talaga kami nagkikita in person, hindi pa po kami nakakapag-usap. As far as we're concerned, we respect each other. Kailan yung huling pag-usap? Pero base sa nakikita ho natin sa mga body language nitong si Mix Nograles, very very confident ho siya. Sa tingin ho natin, merong tinatago pagka malapit na kampanya, doon ho ilalabas itong mga Nograles na to, yung natatago nilang alas, kung ano man yung alas na yan, sabay-sabay ho nating abangan. Dito sa bahagi ng video ho natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Congressman Ortega. Naku, Mix Nograles, yari ka dito kay Congressman Balbasarado. No? Kasi ikaw, pinag-usapan, walang magpapaditis. Yung iba dyan, ayaw naman magpaditis.
Itong si Congressman Ortega nga, ang dami niya pang cheche-bureche, so dapat dumalo muna itong si VP doon sa good government at mag-oath muna siya, di ba? Sagutin niya ho muna ng mga tanong. Simple lang naman, pinaratangan yung kuning-kuning na siya. Ngayon, neuro test ako, sabi ni VP Sara, ito naman, hinamon sila magpadites. Ang dami ho nilang excuse. Kesyo hindi, unahin niyo muna yung pagdalo sa hearing. Hindi. Bago tayo dumalo sa hearing, bago tayo mag-usap-usap, i-establish ho muna natin na ang mga nagsasalita sa mga hearing na yan, talagang malilinis. Tama, mali. Baka hearing tayo ng hearing, mga bangag pala yung ng mga nag-hearing. Hindi natin alam, kaya nga kailangan nating tumugon doon sa hamon itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, maiipit dito si Marcos Jr. Sa totoo lang, maiipit ho ang presidente dito sa mga pinaggagawa ng mga aso ni Tamba na to. Kasi ininis na si BP Sara. Ngayon, sa susunod na eleksyon, lahat ng kalaban nyo, panigurado, magpapadites yan. Ngayon kayo, umiilag kayo dahil may tinatago kayo. Hindi tong si Ortega, yung ibang mga aso ni Tamba. Ito ba si kay Ortega naman, di siya uminom. Naniniwala tayo dyan. Pero yung mga nagpapatabang ganyan at naglilinis-linisan, medyo ho kayo dyan, distansya kayo sa mga tao na yan. Kaya na nga mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat nitong si Ortega dun sa nangyaring Quad Committee hearing, dun sa part 2. No? Grabe, talagang ibang klase itong Quad Committee na to. Pagka nag-hearing sila, pamorningan. Game. Kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Meron po tayong National Watch List on Illegal Drugs, yung NWID, na of course, nag-undergone po ng Order of Battle o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yun, sir? Narinig ko po yan, yung National Drug Watch List po. And I'm sure, dumaan po to sa proseso ng siyempre, validated at may vetting po na nagaganap. Hindi po ba, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Natural po pag ganitong mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Meron po ba kayong ginagawang reporting or briefings, intelligent reports na kinoconduct post and after operations? Briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Mr. Chair, may I be clarified? Which report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, usually nagkakandak po ng briefing, pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, sa Operation Double Barrel po, meron din malamang mga ganitong briefings na nagaganap? Lahat po ng mga operations under Oplan Double Barrel, meron pong mga kinakandak na pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, do we already have copies of these briefings? Ako po wala pong hawak na copy ng briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa Oplan na double barrel. Ang briefing na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank you, Mr. Chair. That's far as I can recall. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, gaano po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan Double Barrel po? Anong frequency niya? Every time na may conduct po ng operations po, Mr. Chair, ano po yun, mandatory magkaroon po ng pre-operations briefing, Mr. Chair. So Mr. Chair, kanina po, sumisenyas po si COMSEC na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. May I also request that we subpoena copies of these briefings, Mr. Chair?
Comsec, please coordinate with the PNP and request for a copy of the Oplan double barrel. No? Briefings. Yes, sir. Thank you. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yun nga po, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitna po kayo nito, Ginoong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Kayo po ang arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, na-mention ko po kanina itong ating NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating hearing, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po silang, marami pong nagbabanggit na apparently, dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Ang alam ko po na watch list, drug watch list, ayun pong may pinapakita po si former president sa TV, yun po yun ang pagkakaalam ko na watch list po. Kasi based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung DDS na drug list na mangilang-ilang tao lang po ang may hawak. May idea po ba kayo o may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list? Actually po, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang drug watch list. Ito po yung national. Ano po. Nagkaroon lamang po ng NWID nung nag-assign po ng mga agency. I think there are 4 agencies na assigned to revalidate that list po. Yun lang po ang alam ko tungkol sa list, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, wala pong DDS na drug list na separate from the NWID na drug list? Wala po akong alam na separate na drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakaraang hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, doon po nilalagay yung mga hindi ka alyado, hindi ka kampe, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. At ang kadalasan pong lumalabas na parang secretariat ng drug list na to, yung pangalan nyo po, Ginoong Leonardo. Naku, ito ang problema natin dito. Ang mangyayari ho dito, lilitsunin ho nitong si Leonardo ang kanyang sarili. Kasi kahit hindi niya alam yung listahan na tinutukoy nitong si Balbasarado, kailangan niya hong magkumpirma na merong gano'n at talagang akong may akda nun. Kaya palalim ng palalim ho ang etong mga congressman, wala ho sila, immune ho sila sa anumang kabalbalan na kaso na pwedeng isampa sa kanila pagkatapos ng lahat ng kalokohan na yan. Yung mga nagsalita ho dyan, pwede ho silang habulin, sila hong nakakaawa. Kaya kung hindi totoo yung mga pinapabanggit sa inyo, ang pinakamagandang gawin dyan, huwag nyo nang kumpirmahin. Kung magmatigasan kayo, hayaan nyo sila. Matatapos at matatapos din naman yan sa ayaw at sa gusto nila. Pero yung prinsipyo nyo, talagang wala ho yan. Susunugin nyo sarili nyo dyan. Basta po ang pagkakalam ko, yung watch list na yan, yun na po yung drug watch list na kailangang i-validate ng PNP and other law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po, kung kami, I would not know, Mr. Chair, kasi po hindi po namin kilala yung mga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At wala po kaming capability to validate. Wala pong manpower. Hindi po outside na po ng scope ng aking responsibility yun, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila... Yun ang salita ng mga ungas. Pagka hindi na-akob dun sa kanilang naratibo, ang hirap ng paniwalaan. Pero kahit yan, halatang kasinungalingan at talagang kitang-kita na merong nanakot sa ibang mga resource person, talagang kapani-paniwala yan. Yan ang problema ng mga congressman na yan. Pagka lumilihis na yung kanilang natatanggap na sagot sa mga resource person, mahirap ng paniwalaan. Alam yung nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID, at saka meron din pong vetting from the PIDEA,
bakit parang matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, as per Kerwin Sa katagal-tagal ng hearing nyo na yan, Congressman Ortega, wala pa ba sa hawak nyo lahat ng listahan na tinutukoy nyo dyan? Kung meron kayong listahan at yung mga nandun sa listahan nagurgur, ilabas nyo na yung listahan na yan. Pati nga love life ng mga resource person, kinakalkal nyo. Ilabas nyo na lahat ng listahan para magkaalaman na. Pakita nyo na, wala naman kayong tinatago dyan, wala naman kayong pakialam eh. Di ba? Ilabas nyo na lahat. Huwag na kayong, meron pa nga kayong pinasumpina, malamang sa malamang, hawak nyo na lahat yan. Ito base lang ho sa aking payak na obserbasyon, iga nga, marami hong maano dyan, marurunong. Base sa aking obserbasyon, bago pa ho dumating ang mga dokumento dyan sa pagdinig na yan, nabasa na ho lahat yan ng mga krokodile dyan sa House of Representatives. Paano ho nabasa nila? Kasi pagka bigay sa kanila ng mga dokumento, yung mga supplemental documents o yung mga karugtong na dokumento nitong mga ipinasang dokumento na to, nakahanda na ho sa kanila. Ibig sabihin, nabasa na ho nila bago pa ho nila mahawakan, bago pa ho maipasa ng mga ahensya, yung mga dokumentong i-request ng Quad Committee na yan. Yun ang problema natin dito. Congressman Ortega naman. Erwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang katotohanan yun? Wala kayong idea? Naku. Congressman Ortega, mali ata yung tanong na yan. Kasi unang birada mo wala ho ba kayong natatandaan Natural, sasagot yan, wala. Knowledge o wala kayong hand dun sa Mahinang sinasabi klase ng itong pangalawang bata drug na list? to. Wala po talaga, Mr. Chair. Tama ako. Kita, lumalabas yung pagkaano lang apelido lang talagang nagdadala pero pagdating sa utak, naku po mga palsipikado. Mantakin mo, yung leading question mo, tatanungin mo, wala ho ba kayong alam? Ganito dapat ang tanong dyan, sa pagkakatanda nyo ho. Di ba? Ganon yung mga yung trap question ng mga mahuhusay na magtanong. Hindi, wala ho ba kayong naaalala? Natural, nandun na yung sagot sa tanong mo. Natural, wala talaga. Tanong mo doon, sa naaalala nyo ho. Aalalahan niya sa ayaw sa gusto niya. Mga pangalan, kung ano man ang Hinang bigay klase. sa drug watch, nanggagaling po yan sa Hinang mga nila lang jurisdiction, to. local jurisdiction po. Umaakit po. Apelido lang ang may laman sa'yo, Ortega, pero pagdating sa utak, nagpunta lahat sa balbas, ha? Anak ng tokwa. Kala ko pa naman, dati, paningin ko sa mga congressman, pagka ikaw naging congressman, talagang honorable ka. At yung mga brain neurons mo, talagang nagwawala sa loob ng utak mo. Sobrang talino-talino mo, di ba? Meron ho palang mga nagiging congressman na yung mag-isip, putyo-putyo lang ho pala. At sa headquarters, consolidate po yan. Yun lang po ang alam ko dun sa drug watch list na yan, Mr. Chair. Tapusin mo na, nakakahiya ka lang. To wrap up na lang, Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Anong to wrap up? Wala kang na-squeeze. Kasi yung mga tanong mo pang grade 1. Hindi, totoo naman no. Karamihan sa mga karamihan dyan sa mga nasa Quadcom, may nao kanilang mga kukote sa totoo lang. Dinadaan lang ho nila sa sindak at pagkatapos magtanong titingin ng ganyan. Si Akop, di ba, pagkatapos niya, alam mo ba, Madam Garma, na alam na namin yan. Bigla niyang titinginan magkabilang ngayon. Talagang parang yung dating napaka-dramatic at ang akala mo, gagaling. Pero pagka naman hinimay mo kan lang mga sinasabi, mga walang laman. Dinadaan sa sindak Meron dinadaan sa tawa, meron dinadaan sa sindak. Yung iba dinadaan sa tulog, yung si Atrasabante. Bakit po kaya, mga utak? Mr. Chair, Ginoong Leonardo, na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat na to, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginoong Leonardo.
Kasi magpapaliwanag kay Congressman Ortega. Congressman Ortega kasi yun ang pinaka-convenient. Yun yung pinakamadali. Yun ang binasa ni Garma. Kaya kung ano man ang binasa nga statement ni Garma, yun dapat ang masunod. Dapat ang fall guy natin dito itong si Boy, di ba? Yun ang nasa script eh. Hindi ho natin pwedeng baguhin yun. Kahit gustong-gusto natin baguhin, hindi ho mangyayari yun. Ika nga. Actually po, nag-attempt lang po kami na mag-suggest yung task force nga na yon na hindi naman natuloy. So, kasi nga po, hindi siya applicable dyan sa, ang nasunod po ay yung double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung sinasabi nilang in-arkitekto ko na task force. Wala pong nabuong task force. At yung mga pangalan na binabanggit, hindi nga rin po natuloy. So, hindi rin po sila nagamit or wala po, plano lang po talaga yun, Mr. Chair. In closing, Mr. Chair, kaya nga po, kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto. Kasi nga, alam natin ang Oplan double barrel ay legal yan. May polisiya po yan. Pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list, yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre, baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya. Verbal po siya at yung mga orders galing taas po, salita lang po para po undocumented at hindi mahahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Thank you, Congressman Ortega. Yes, Mr. Chair. Congressman Fernandez, for Briefly your lang. Kasi medyo nalilito na ako sa pinag-usapan. Hindi ko na maintindihan eh. So, Pakinggan muna natin tong si Loverboy. Walang mga chika bebots ngayon dyan sa pagdinig eh. Nung nandyan nitong si Cassandra Leong at yung si Alice Go, medyo yung kanilang pagdinig medyo romantiko ang datingan eh. Merong naglalabasan kung ano-ano sa TikTok pero dito walang mga kalandian na naglalabasan. Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tukang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa, yung kontra-droga, Mr. Chair. So, anong pinaka-plano? So, may structure, o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos, paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon, o paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then nag-isip na baka applicable ito, pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokang, saka yung double barrel. Pero hindi... Actually, kung normal na taong makikinig, maiintindihan. Pero pagka ang makikinig, merong interest na gustong itulak, talagang hindi maiintindihan yan. Simple lang. Malamang, kung ang mas applicable, yung double barrel, yun ang i-implement. Yung suggestion itong kumanta na to na parang ewan. Ang problema sa iyo, Leonardo, nagpatinag ka. Yun ang problema. Ibinenta mo ang mga yagba mo dyan sa mga congressman na yan. Kinumpirma mo din eh. Ba't di ka pa nag-all out? Ba't unti-unti mo pa? Yan ba kasama ba sa script yan? Yung pagpapaunti-unti mo na yan, maya-maya, kukumpirmahin mo rin na yung suggestion mo na yan, tinuloy din ninyo. Nakananto ko Hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprubahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang plano. Kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing Oplan sa kain Tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center.
Di ba? Yun yung plano ng ano, ng kami, ako nga, naging mayor, yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang, saka yung double barrel, ay kinukuha namin yung mga ano, yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos, na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun, yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung Oplan Tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun, conflict. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan Tokhang eh, saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Hindi siya na-aprobahan kasi meron nang ginawa yung pamunuan ng PNP na Oplan double barrel, anak ng Tokhang. Ang hina naman ng coconut neurons itong si Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa... Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now tell me, Commissioner Leonardo. Natakot ka ba nun, sir? Hindi ho galing sa akin yun, di ba? Nagsunudan sila lahat. Ito, nagtatanong na tayo kay Congressman Dan Fernandez, kasama ho ba kayo? Ba't ho kayo natakot? Yun na nga ba sinasabi natin eh. Yung mga isda sa bibig na huli. Ha? Ito, dapat tanong kay Congressman Dan Fernandez, ano hong kinatakot nyo nung panahon ni Tatay Digong? Bakit ho kayo sumunod? Ano hong sinunod nyo? Hindi mo pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay, sinabi ni... Mali kasi, gusto kasing marinig yung planong dapat i-implement namin, yung Davao model. Yun ang gusto niyang marinig. Hindi naman niya sagot mo na yan. Hinihintay nitong si Dan Fernandez, ano ba yung planong gusto mong i-implement? Yun hong Davao model. Yun! Eh di wala nang maraming tanong-tanong pa. Yun lang naman ang gusto niyang marinig eh. Ay, ayaw mong ibigay sa kanya, kaya nagtagal kayo tuloy. GM Garma, no? Sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no? Na yung structure mo, ano, hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, no, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, no, na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, ang sinabi po, maasahan. Maasahan. Sa paghawak. Trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit
nabanggit ng Presidente no, na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President po nga. Ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Sige po. Hindi So po we will sinabi ng pera be... sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig sabihin nito kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony of David of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ako ng pera galing kay... So hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang humahawak ng Walang pera, pera. kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parungo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Naku. Meron po ako narinig na... Ikaw ang tinatanong ko. Hearsay! Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media? Anak ng tokwa naman. Ito naman si Dan Carnan. Sinabi na ng mama, wala siyang personal knowledge. Talagang kailangan pang ipagpilitan. That even Sige, the silip mo lang. Senator Go confirmed that there was a reward system. Ayoko na po hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Ako, alam ko walang reward system. Karamihan sa tao sa mga social media, alam nila walang reward system. Alam nyo saan merong reward system? Diyan sa TWAD Committee. Meron hong reward system diyan. Di umano meron daw hong reward system diyan. Pagka kung sinong pinakabibo at kung sinong pinakamagaling mag-cooks, siya ang di umano makakakuha ng pinakamalaking reward galing kay Tamba. Na malapit pa naman ang Hindi ko po, eleksyon. Mr. Chair, At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. Kahit na sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption. Sinungaling naman itong si Dan. Sabi na nga ni Tatay Digong, di ba? Walang reward system. Idinanay niya na sa media. Ano na ho, kasinungalingan na yan, Congressman Dan. Sinabi na ni Tatay Digong, kakain kami sa congratulate ko, hanggang doon lang. Pero wala hong reward system. Kinlaro na ni Tatay Digong, kayo lang ang meron dyan. Di umano. Said na merong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bong.